Ma, di ba sinabi ko na po sa inyo na wala pa sa isip ko iyan? Kalmadong sabi ni Ara sa kanyang ina. Nasa hapagkainan sila ngayon at gabi nang muling ibukas ng mama niya ang topic tungkol sa pagkakaroon niya ng anak. Alam ko anak, pero tumatanda na ako. Nasa tamang edad ka na, you're 27. Dapat sa ganyang edad, may anak ka na, mahirap ang magkaanak kapag matanda na. Napabuntong hininga naman si Ara dahil sa sinabi ng mama niya. Matagal na siyang kinakausap ng mama niya tungkol sa pag-aasawa at pagkakaroon ng anak, pero wala pa talaga iyon sa plano niya. Ma, 1 year pa lang po nang magsimula ang business ko. Gusto ko pa po kayong bigyan ng magandang buhay. At saka, isa pa, wala nga po akong boyfriend, kaya napaka-imposible po niyan. Sabi niya dito sa mababang tono. Malaki ang paggalang ni Ara sa kanyang ina, kaya talagang may respeto siya dito at gusto niya muna itong bigyan ng masaganang buhay bago niya unahin ang sarili niya. Nakita niya na napayuko ang ina niya kaya nataranta na naman siya. Manaman sabi niya dito na ikinatingin sa kanya ng mama niya. Mahal na mahal niya ito at ayaw niyang nakikita itong malungkot hanggat kaya niya ay gagawin niya para sa ina. Mas gugustuhin na niyang masaktan kaysa ang mama niya. Anak, nang mawala ang papa mo, ikaw ang naging sandalan ko. Sa'yo ako humugot ng lakas. Ngayon na nakikita na kitang successful, gusto ko naman na meron akong mas makasama dito. Gusto ko din ng mga apo. Anak, matanda na ako. Napahilot naman ng sentido si Ara. Sa edad na 25 ay nagsimula na siyang magtrabaho ng isang negosyo na nabuksan 1 taon ang nakakaraan at ngayon nga kahit na kasisimula pa lamang nito ay mas lumalago na ito kaya wala siyang panahon sa mga ganon. Ma, pag-iisipan ko po, sabi niya na ikinangiti naman ng mama niya at tumayo saka siya niyakap. Salamat anak, alam mo naman na palagi kang wala. Dito, wala akong kasama, kaya nalulungkot ako. Hinaplos naman ni Ara ang braso ng ina na nakapalibot sa kanya at napapikit siya. Mas gugustuhin niya talaga na kayakap ang ina niya. Ang ina niya ang nagpapakalma sa kanya, lalo na kapag sobrang pagod niya. Yayakapin lang sana siya nito na ay ayos na. Huwag kang mag-alala ma, darating din tayo dyan. Isang malakas na tugtog ang sumalubong kay Aras nang siya ay pumasok sa bar. 1 linggo na nakakalipas, magmula nang mapag-usapan nila ng kanyang ina ang tungkol doon at sa mga nagdaang araw ay mas pinupush pa siya ng mama niya na ikina-stress niya lalo. Maayos naman ang negosyo niya pero hindi niya alam ang gagawin niya na gusto ng mama niya. Nasabi na rin niya yon sa best friend niya at ilang beses na din siyang nakipag-date sa nirereto sa kanya pero wala pa rin talaga. Kaya eto siya ngayon sa bar. Gusto niyang uminom dahil sa pressure na pagpilit ng mama niya. Vodka please, sabi ni Ara na ikinangiti ng bartender at agad na kinuha siya ng order nito at iniabot sa kanya. Napatingin si Ara sa paligid niya at magulo ang mga tao sa gitna ng mga nagsasayaw. Muli siyang napatingin sa vodka at diretsyong inom iyon na ikinangiwi niya agad. Ang pangit talaga ng lasa. Nasabi na lang ni Ara habang nakatingin sa baso. Hindi siya sanay uminom ng pero vodka at wine talaga ang iniinom niya madalas. Sa una lang naman yon, nalalasahan pero kapag nakadalawa na siya, ay wala na parang tubig na lang sa kanya. One more please. Hindi alam ni Ara ay kanina pang may nakamasid sa kanya simula nang pumasok siya sa bar. Nakasuot si Ara ng isang red dress. Dahil kagagaling niya lang sa isa pang blind date pero ang mas ikinainis ni Ara ay ang pagiging bastos nito nang tumagal sila. Masyadong malikot ang kamay ng lalaki kaya ayun, tinuhuran niya ang humihinding nitong kalalakihan at iniwan doon. Ang lalaki ay nakaupo sa isang table kasama ang kanyang mga kaibigan.
na naisipan lang nilang mag-night out ng araw na iyon dahil sa engagement ng kanyang kaibigan. Nang makita niyang pumasok si Ara sa loob ay hindi na naalis ang mata niya dito. Hindi niya alam pero parang inaakit siya nitong lumapit at samahan, lalo na nang makita niyang nag-iisa ito at umiinom. Pero pinigilan niya ang sarili niya dahil pilit siyang umiiling at sinasabi sa sarili na hindi siya ganoon. Ilang minuto lang ang lumipas at nakakatatlo ng baso ang dalaga. Nakikita na niya itong medyo tinamaan na nang may lumapit ditong isang lalaki. Napakuyom naman siya ng kamao dahil doon. Hindi niya maintindihan ang sarili. Ayaw niyang may lumalapit na ibang lalaki dito. "Hi, miss." Napatingin si Ara sa nagsalita at nakita niya ang isang gwapong lalaki pero hindi niya type. Hindi na lang niya ito pinansin at muling tumingin sa baso niya. Dahil naramdaman na rin niyang tinamaan na siya sa 3 baso pa lang na yon. Ang lalaki naman ay napataas ang sulok ng labi at hindi makapaniwalang tumingin sa babae, kaya agad siyang tumabi dito. "Miss, ang isnabera mo pala." "Ako nga pala si John." Tinignan ni Ara ang lalaki at kinuha ang kamay nito na nakalahad at inalis agad. Napangisi naman ang lalaki dahil sa naramdaman niyang makinis na kamay kahit pa hindi siya nito sinagop. Lalo na't alam niyang tinamaan na ito. Kinausap siya na kinausap ng lalaki hanggang sa nagulat siya na hawakan ang hita nito. Nang magwawala na sana si Ara ay bigla nang humila sa lalaki at pinagsusuntok ito. "You're son of a bitch! How dare you to touch her?" Galit na sigaw ng lalaki at pinagsusuntok ito. Nagulat naman doon si Ara at napatayo. Nakita niya na inawat na siya ng ibang mga lalaki. "Boss, tama na! Kenneth, tama na!" sabi ng mga kasama nito, pero ayaw pa rin tumigil ng lalaki kaya nataranta naman si Ara at agad na lumapit dito para pigilan. Tama na please, ayos lang ako," sabi ni Ara na ikinatigil naman ng lalaki dahil sa narinig niya ang boses at humahawak sa kanya. Hinila na siya palayo ni Ara. "Paalisin niyo na yung lalaking iyan," sabi ni Ara at agad kinuha ng mga guard. Tumingin naman si Ara sa lalaking nasa likod na tumulong sa kanya. "Salamat sa tulong mo," sabi niya habang nakatitig sa mata nito. Hindi niya alam pero hindi niya mayalis ang tingin sa lalaki. Hindi din sumagot ang lalaki at nakatingin na lang sa kanya. Natauhan na lang sila nang may tumikhim. Tara na, ayos lang naman dyan si boss eh." Natauhan si Ara dahil sa tawanan ng mga lalaki kaya agad siyang nagpaalam at umalis. Nainis naman ang lalaki sa mga kaibigan niya dahil sa ginawa ng mga ito. Diin niyang sabi sa mga ito at agad na hinabol ang dalaga. Mas napatawa naman ang mga lalaki dahil sa inakto ng kaibigan nila. May himala na ba? Makikita na ba natin kung paano magmahal ang isang Kenneth? Ha ha ha. Si Ara ay pasuray-suray na naglalakad papunta sa kotse niya at pilit na hinahanap ang susi niya sa bag. Pero dahil sa kalasingan ay muntik na siyang matumba. Mabuti na lamang at may sumunod sa kanya na ikinagulat niya. Naamoy niya agad ang pamango nito at alam niya na ito ang lalaking tumulong sa kanya. "Salamat," sabi niya at agad na tumayo ito, pero lumapit agad ang lalaki sa kanya at hinawakan siya sa bewang na ikinagulat nito. "Ano ba? Kaya ko ang sarili ko," sigaw niya dito na ikinatingin sa kanya ng lalaki, kaya napanalunok siya dahil ang lamig ng mga mata nito. "After what happened earlier, I will not let you go home alone," malamig na sabi ng lalaki at inalalayan na siyang naglalakad, kaya walang nagawa ang babae dahil parang mas nanghina lang siya. Di niya alam kung bakit ba sa alak o dahil nakaka-intimidate ang lalaki. Dinala siya ng lalaki sa kotse nito at isinakay. Hindi na din siya nagreklamo pa dahil umiikot na ang paligid niya. Napapikit siya nang makaupo ito sa front seat at agad na pumasok ang lalaki. Pinaandar nito ang kotse na mas lalong nagpahilo kay Ara. Nasa kalagitnaan sila ng biyahe na ikinamura ng mahina ng lalaki dahil di niya alam kung saan ang bahay nito.
Habang si Ara naman ay hindi niya alam, basta hindi siya natatakot na may ibang gagawin sa kanya ang lalaki. Feeling niya mas safe siya dito, lalo na't iniligtas siya nito sa manya kanina. "Hey, where do you live?" tanong niya sa babae. Pero hindi siya sinagot ni Ara, dahil feeling niya, pag nagsalita siya ay susuka siya. Ayaw niya na umaandar ang sasakyan. Napatingin sa kanya ang lalaki at nakita niyang napapikit ito, kaya hinayaan na lang niya at dumiretso siya sa bahay niya. Ilang sandali lang ay nando na sila at ipinasok na niya ang kotse sa isang malaking mansyon sa maraming bantay. Nang mahinto na niya ang sasakyan, ay hindi niya ginising ang dalaga at tinitigan ito. Napakaamo ng mukha nito na mas kinagusto niya dito. Inilapit niya ang mukha nito dito para halikan sa hindi niya malamang dahilan na ikinadilat ni Ara, pero wala siyang nagawa. Kanina pa siyang gising, pinahupa lang niya ang hilo niya. Napatingin siya sa lalaki na nakatitig sa kanya at lumapit ang mukha nito, at hindi siya baliw para hindi malaman na hahalikan siya nito. Pero mas lalong di niya alam kung bakit wala siyang nagawa. May parte sa kanya na gusto niya ang pangyayari na mas nagpagulo sa isip niya. Hanggang sa maramdaman niya ang pagdampi ng labi nito sa kanya. Doon siya natauhan. Itutulak na sana niya ito pero may pumasok sa alaala niya. "Please anak, mag-asawa ka na. Gusto ko nang makita ang apo ko bago man lang ako mawala sa mundo." Sa naalala niyang iyon ay unti-unti niyang pinikit ang mga mata niya na siyang nagpatulo ng luha niya. Dahil sa isipin na mawawala ang ina niya, ay hindi niya kaya. Nagulat ang lalaki dahil naramdaman niya ang pagtulo ng luha nito, kaya agad siyang lumayo dito. "Sorry, I didn't meant to make you." Hindi na natapos na lalaki ang sasabihin niya nang biglang hinawakan ni Ara ang mukha nito at hinalikan. Nagulat pa ang lalaki pero unti-unti na rin niyang ipinikit ang mata at hinawakan ang mukha at batok ng dalaga. Bumalot ang isang malalim na halik sa kanilang dalawa. Kapwa parang hayok na hayok sa isa't isa. Naramdaman na lamang ni Ara na ibinabanan niya ito sa isang malambot na kama. Hindi niya alam kung paano pero nagpatangay siya sa init na nararamdaman nila. Doon nagsimula ang mga bagay na hindi dapat mangyari. Isang gabi kung saan pareho nilang ginusto at nagustuhan. Nagising si Ara nang makaramdam siya ng gutom. Pero nagtaka siya kung bakit mayroong nakayakap sa kanya. Medyo nag-adjust pa siya kasi masakit ang ulo niya at naramdaman niya na masakit ang katawan niya. Hanggang sa natauhan siya at agad na napaupo dahil doon. Napatingin siya sa gilid ng may gumalaw doon at mas yumakap sa kanya. Nakita niya agad ang katawan nito na walang suot na pangitaas, kaya agad siyang napatingin sa katawan niya at wala nga siyang damit. "What you have done, Ara?" Mahinang bulong ni Ara sa sarili niya at napahawak sa ulo niya. Nakita niya ang damit sa sahig kung kaya agad niyang inalis ng dahan-dahan ang mga kamay ng lalaki sa kanya. Maingat lang siya dahil baka magising ang lalaki. Nang magawa na niya ng maayos ay agad siyang tumayo. Kahit pa masakit ang pagkababae niya, ay dali-dali na siyang nagbihis. Hindi niya nililingon ang mga lalaki o titigan man lang ang mukha nito dahil sa kahihiyan. Agad siyang tumakbo sa pinto at hinawakan ang doorknob at binuksan. Pero napatigil siya at may parte sa kanya na ayaw niyang umalis. Gusto niyang lingunin ang lalaki na siyang ginawa niya. Hindi niya makita ang mukha nito dahil yakap nito ngayon ang unan na gamit niya kanina. Umiling na lang siya at doon lumabas. Napatingin siya sa hallway na iyon. Napakalawak at walang tao. Madilim pa ding mukha na tansya niya ay madaling araw pa lamang. Maingat siya na naglakad sa hallway na iyon at pilit na hinahanap ang daan palabas. Nang nagawa niya iyon, nakita niya ang isang napakagarbong hagdan na kinukunot ng noon niya. Ang yaman ng may-ari nito. Ang sabi ni Ara at naglakad na doon ng maingat at patingin-tingin sa paligid. Ilang minuto matapos niyang makababa ay nakita niya ang main door.
Tumakbo siya doon at bubuksan na sana niya nang marinig niya na may nag-uusap sa labas, kaya dali-dali siyang umalis doon, baka mahuli siya. Tumakbo siya sa hindi niya alam na lugar, ngunit nang makakita siya ng kusina ay dire-diretso na lang siya. Napangiti naman siya nang makita niya ang isang ordinaryong pinto. Pinakinggan niya muna kung may tao sa labas. Alam niya ang daan na iyon ay pupunta sa isang likod nang masiguro na walang ay binuksan niya agad iyon at lumabas. Damuhan ang sumalubong sa kanya. Mabangong paligid, alam niyang garden iyon. Nakapaalamang siya dahil bitbit niya ang heels dahil makakagawa iyon ng ingay. Tinigilan na niya ang pagkamangha sa garden. Bago pa siya mahuli kaya dali-dali siyang naghanap ng malalabasan. Bakit ba ang laki nito? Bulong niya dahil nakakailang minuto na siyang paikot-ikot doon. Nanlaki ang mata ni Ara dahil sa narinig niyang usapan at agad na nagtago sa damuhan. Nanginginig ang kamay niya sa takot na baka mahuli siya. Pero napaisip naman siya bakit nga ba siya natatakot. Kasi nga tumatakas siya pero may nangyari sa kanila ng lalaki. Naisip niya na dapat panagutin niya ito. Lalo na at nakuha nito ang pagka-virgin niya. Umiling lang siya sa isipin na iyon. Hindi, mas nakakahiya pa. Sa nakakahiya ang ginawa ko. Sabi niya at sumilip sa halamanan para tingnan ang dumaan. Madilim pa pero ang liwanag sa mga poste na naroon ang nagsisilbing ilaw sa may daan. Mayaman ang nakatira dito. Ang ganda. Nasabi na lang ni Ara pero nawala ang atensyon niya. Doon nang makita niyang nasa tagiliran ang dalawang lalaki nag-uusap. Baril, bulong niya at napaupo sa damuhan na ikinatulala niya. Nagtataka siya kung paano nagkaroon ng baril ang mga iyon. Pero natauhan siya nang maalala na nasa lugar nga pala siya ng isang mayaman at malamang ay guard ng mga iyon na may baril kaya nabuhayan naman siya. Nang makalayo ang mga ito ay lumabas na siya at sinundan ang mga ito malamang na papunta sila sa main gate at alam niyang makakalabas siya doon. Patago-tago lang siya para hindi siya mahuli ng mga ito habang abot na abot din ang kabang nararamdaman niya ng mga oras na iyon. Ilang minutong lumipas na napangiti siya dahil tama nga siya, gate siya dumiretso. Nagtago naman siya at nag-uusap ang mga lalaki sa gate. Doon lang lumibot ang paningin ni Ara at halos manlungo siya sa makitang ang daming bantay doon. Halos manginig siya sa takot at dahil doon, mabuti na lang at maliit siya at sa dilim lang siya dumaan kaya hindi siya nakita ng mga ito. Diyos ko, ano ba itong pinasok ko? Napatingin siya sa mga lalaki nang maglakad sila palayo na ikinabuhay niya ng loob dahil wala nang bantay sa gate. Ang problema na lang niya ay paano siya makakalabas nang walang nakapapansin sa kanya. Nag-isip siya ng paraan kung paano makakalabas nang hindi napapansin ngunit bigla siyang nagulat dahil biglang tumunog ang isang alarm. Nataranta na naman si Ara pero nakita niya na nagsialisan sa pwesto ang mga bantay at pumasok sa loob ng bahay kaya sinamantala niyang agad siyang tumakbo papunta sa gate kahit takot na ito. Laking tuwa niya nung makitang hindi nakalak ang gate at agad na lumabas doon. Takbo lang siya ng takbo. At dahil nga kasali si Ara sa marathon ng estudyante pa lang siya, ay agad siyang nakarating sa labasan na mayroon ding bantay. Nakakita siya ng paraan para makadaan ng hindi napansin ng guard na nasa loob ng guardhouse. Mas umayon sa kanyang pagkakataon nang makita niyang may tumawag dito at naging busy sa kausap. Kaya agad siyang gumapang sa sahig. Kahit pa nakadress siya, ay wala siyang pakialam. Kahit pa nasugat-sugat na ang paa niya at magkasugat din ang tuhod niya, ay ayos lang basta makaalis doon. Babae, sir? Naka-red dress? Sige, sir. Magbabantay ako ng mabuti. Nanlaki ang mata niya sa narinig na dumaan siya doon sa guardhouse. Alam niyang siya yon. Agad siyang tumayo nang makalagpas doon at nagtatakbo palabas. Mabuti na lang at nasa labasan na doon ilang minuto na lang.
Walang lingon-lingon siyang tumakbo nang tumakbo hanggang sa makaabot siya sa highway, ay hindi pa rin siya humihinto sa pagtakbo. Basta makalayo lang siya doon, okay na sa kanya. Hanggang sa hindi niya kinayak at napagod na siya. Napahawak ito sa tuhod sa sobrang pagod. Hingal na hingal si Ara. Napansin niya na dumudugo ang tuhod niya at ramdam na rin niya ang sakit ng mga paa niya. Tumingin siya sa kalsada at agad na pumara ng taxi at ang makakuha ng masasakyan ay dali-dali siyang pumasok sa loob. Sinabi niya agad kung saan ang bahay niya at napasandal sa sandalan kasabay ng kanyang pagpikit. Hindi niya akalain na isang gabi lang iyon ay madaming mangyayari. Naalala niyang nasa bar siya hanggang sa may lumapit na lalaki sa kanya at binastos siya at dumating ang lalaking iyon at nagising siya nang may nangyari na sa kanila. Napahawak siya sa labi niya. Tanda niya ang lahat ng nangyari sa kanila, kung paano siya umungol dahil sa sarap na ginagawa ng lalaki. Nakaramdam naman siya ng pamumula at napailing. Ara, ang landi mo. Mahinang bulong niya at sinibunutan ang sarili. Doon niya lang na-realize na gulong-gulo na pala ang buhok niya. Napatingin siya sa rear view mirror at nakatingin para sa kanya ang driver kanina pa. Ayos ka lang ba, Ineng? Mukha kang ni-rave. Napalunok naman si Ara sa sinabi ng driver at pekeng ngumiti ito. Ayos lang po ako. Napatumba lang po ako sa damuhan at nagkasugat-sugat. Nalasing po kasi ako. Napatango naman ang driver dahil sa sinabi niya. Sigurado ka ba, Ineng? Dahil kung hindi, sasamahan kita sa presinto para mag-report. Napatahimik naman si Ara dahil doon. Sa isip niya ay hindi tama ang ginawa niya sa lalaking iyon, pero ginusto rin niya yon, hindi pilit. Siya pa nga kumabig sa lalaki para halikan siya ulit nito. Ineng, napakurap siya sa sinabi ng driver. Naku, hindi po, promise, ayos lang po ako. Huwag po kayo mag-alala. Nakangiti niyang sabi, kaya walang nagawa ang driver kundi ang tumango at mag-focus muli sa pagmamaneho. Pumikit na lang si Ara habang naghihintay na makarating sa kanila. Ayaw niya munang isipin kung ano ang nangyari sa kanya. Ang gusto niya ay makauwi na at yakapin ang mama niya para makabawi ng lakas. Pero agad siyang napadilat nang maalala niya ang bag niya. Andun ang wallet niya. Wala siyang pambayad pero ang mas inaalala niya ay naiwan niya iyon sa lalaki. Pero napasandal ulit siya nang maalala niyang wala siya kahit anong business card doon at kahit na anong pagkakakilanlan sa kanya basta't pera lang. Nakahinga siya ng maluwag dahil doon. At napatawa siya kasi wallet lang talaga ang laman niyon. Iniwan niya kasi sa bahay niya ang laman ng bag niya. Tanging wallet lang, yung kotse. Nasabi niya na ikinatingin sa kanya ng matanda. Hehe, ang ganda po ng kotse, nakita kong dumaan. Sabi niya na ikinangiti naman ng matanda at tumango. Napabuntong hininga naman siya dahil sa katanghan niya. Kaso mas inaalala niya yung susi ng kotse niya. Andun at sigurado siya na ang kotse niya ay asa bar pa. Pero ayos lang, mabuti at dalawa ang kotse niya. At ang gamit niyang kotse kagabi ay ang paborito niya, kaya hinayang na hinayang siya. Ayos lang, kasi wala din naman akong pagkakakilanlan na meron siya doon, ngunit paborito niya iyon, kaya nangihinayang pa rin siya. Hindi niya maintindihan ang sarili niya. Basta ayaw niyang malaman ng lalaki kung sino ba siya. Kahit na alam niya, kilala ng lalaki ang mukha niya, pero siyang tanging amoy lamang nito ang naalala niya. Siguradong mas lumalamang sa kanya ang kahihiyan sa ginawa niya sa loob ng kotse na paghalik sa binata. Gusto niyang alalahanin ang mukha ng binata, ngunit kahit anong pilit ay nabalik niya sa nangyari sa kanila, ay hindi niya maalala ang mukha nito dahil sa kalasingan. Natauhan siya at napatingin sa bintana na huminto na ang taxi sa isang bahay at nasa kanila na siya. Kanina pa siyang nag-iisip ng malalim kaya hindi niya napansin. Manong sandali lang po kukuha lang po ako ng pambayad sa loob ng bahay. Hindi na niya inintay pang magsalita ang driver at agad na pumasok sa loob. Mabuti na lang at meron siyang tinatago na duplicate key ng gate nila sa halamanan na nandun. Agad siyang pumasok at pumunta sa kwarto niya at kumuha ng pera.
Tumakbo siya palabas kahit na masakit ang paa niya para mabayaran ng driver. Manong, ito na po, keep the change na po. Nakangiti niyang sabi sa matanda. Nasa labas na rin ito ngayon. Ineng, ayos ka lang ba talaga? Puro sugat ka. Napangiwi naman si Ara. Sure na sure po, don't worry. Nakangiting sabi niya. Salamat dito, Ineng, malaking halaga ito. Walang anuman po, sige po, para makapamasada na po kayo. Nakangiti niyang sabi dito at umalis na ito. 1,000 kasi ang binigay niya. Ara! Napatingin siya sa likod niya nang may tumawag sa kanya at nakita niya ang mama niya. Makita niya lang ang mukha ng ina ay agad siyang nakaramdam ng pagod at nagigilid na mga luha niya. Anak, anong nangyari sa'yo? Nag-alala ako hindi ka umuwi. Bakit puro sugat ka? Agad na niyakap ang ina at umiyak doon. Ma, I'm sorry po. Iyak na sabi niya na ikinagulat ng ina. Pero hinagod lamang nito ang likod niya. Tahan na anak, halika doon sa loob para magamot natin ang sugat mo. Iginiya na siya ng ina papasok sa loob ng bahay. At ginamot na nito ang sugat ni Ara. Tahimik lamang silang dalawa habang ginagamot siya. Tila ayaw nilang magsalita pareho hanggang sa natapos na ito, doon lamang nagpasya si Ara na magsalita na. Galing po ako sa blind date pero hindi nag-work kasi basta sa lalaki. Sobrang pressure ko sa kagustuhan ninyo na pumunta ako sa bar. Nag-inom ako hanggang sa may bumasto sa akin pero may nagligtas sa akin. Hindi ko alam ang pangalan niya. Siya ang tumulong sa akin at dinala ko nila sa kanila. Dahil sa kalasingan ay may nangyari po sa amin. Dahil na rin naalala ko ang kagustuhan ninyo na magkaapo. Umiyak na si Ara dahil sa sinasabi niya. Habang ikinagulat naman iyon ang kanyang ina. Nagising na lang po akong nasa isang bahay. Tumakas ako kaya ganito ang itsura ko. Totoo po na may nangyari sa akin. Sorry ma, kasi hindi ako nag-ingat. Ginagawa ko ang bagay na dapat ay mag-asawa lamang ang gumagawa. Iyak na sabi ni Ara. Siya si Ara Celery. Silent L lang po. Pangalawa at bunso sa kanilang magkapatid. Mayroon siyang kuya pero namatay ito. Kasama ang papa niya sa isang crash airplane. Pauwi na sana ng papa niya galing Davao dahil pumunta mga ito sa isa nilang business doon pero nabalitaan nila na bumagsak ang sinasakyan nilang eroplano. Hirap na bumangon ang mag-ina, lalo na ang mama niya. Pero sa tulong ni Ara ay bumalik sa dati ang mama niya at siya ay pinagkukuhanan nito ng lakas. Kaya nangako siya sa sarili niya na hindi niya pababayaan ang mama niya. Ang negosyo nila ay nalugi hanggang sa ipasara na. Wala pa siyang kakayahan noon na hawakan iyon habang ang mama niya ay down na down kaya napilitan siyang ipasara. Patawarin mo ako anak nang dahil sa akin humantong ka sa ganito. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Patawarin mo ako. Huwag mong sisihin ang sarili mo. It's my fault. Umiling lamang si Ara, sinabi ng mama niya. Kalimutan na natin iyan ma. Ginusto ko din naman po. Nahiyang sabi niya na ikinahinto ng mama niya at maya-maya ay napangiti na rin. Anak, may gusto ka ba sa kanya? Napakunot ang noo ni Ara dahil doon. Ma, kakikilala lang namin. I mean, hindi ko nga po siya kilala eh. Tumango naman ang mama niya dahil doon. Pero bakit ka tumakas? Hindi ba natural na gawin ng isang babae sa ganong sitwasyon ay magwawala at sisigawan ng lalaki? Natahimik si Ara dahil doon. Tama ang mama niya, pero isa lang alam niya. Gusto niya din ang nangyari kaya hindi siya nagwala kahit ng normal na gagawin ng isang babae sa ganoong sitwasyon. Ma, tulad ng sinabi ko, ginusto ko yun at nahihiya ako sa kanya kaya ako tumakas. Napatango naman ang mama niya dahil doon. Ma, seryosong sabi ni Aya na ikinatingin sa kanya ng mama niya. Bakit anak, may problema ka ba? Nagugutom po ako. Napangiwi naman ang mama niya dahil doon. Anak naman, kinabahan ako doon ah. Ha, mama, tara na. Iluto niyo na po ako katulad ng dati. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo? Nakipag one night stand ka? Agad kong binato si Grace dahil ang lakas ng boses niya. Mabuti na lang at nandito kami sa office ko. Kung hindi, kakalbihin ko talaga to. Ang bunganga mo, Grace, ha?
Inis yung sabi sa kanya. Siya nga pala ang best friend ko na si Alan Grace. Magkakilala kami since high school and until now, magkaibigan pa rin kami. Siyempre mahal ko yan kahit madalas niya ako asarin. Sorry naman, hehe. Pero di nga seryoso. Sinamaan ko na naman siya ng tingin. Paulit-ulit. Irita kong sabi at tumingin sa mga papeles na nasa table ko. Ang business ko ay wedding coordinator. Kami ang nagko-coordinate ng kasal ng kung sino ang magpapakasal. O diba? Ako ang nag-aayos ng kasal nila habang ako ang napapag-iwanan. Pero ayos lang kasi mas gusto ko pa maalagaan si mama. OMG, Besh! Hindi ka na inosente. Napairap naman ako sa kanya. Doon pa lang ay lagi na lang akong dinudungisan ng isang yan. Sa mundo ng kababalaghan, sabi niya kasi, kailangan daw may alam ako doon. Lalo na kapag nagka-boyfriend ako Malas niya, kahit isa pa, di pa ako nagkakaroon. Wala akong pake, sabi ko nang hindi tumitingin sa kanya. Kwentuhan mo naman ako dali, gwapo ba? Masarap ba? Malaki ba? Naramdaman ko na lamang na namumula ako dahil sa mga sinasabi niya. Ang bunganga mo talaga, Grace. Sabi ko na ikinatuwa niya. Haha, ano naman, pareho na tayong matatanda. Pero kung umasta ka, parang bata ka pa rin. Hello, malapit na tayong mag-28. Next year pa yun, nyo? Sagot ko sa kanya. I know, pero ano ba naman siya? Siya, magiging practical ka naman. Siya ang palayaw ko. I know naman, pero ano ba naman? Maging practical ka naman. Ang palayaw ko din ang natawag sa akin ni mama minsan. All of them are calling me Miss Aay. Lalo na mga kasamahan ko sa trabaho. Pero napabuntong hininga na lamang ako sa sinabi niya. Oo na, malaki na, masarap na, pero sa gwapo, hindi ko alam, hindi ko maalala Sabi ko na ikinatili naman niya, kaya napangiwi ako. Talaga, maingay nito, sabi ng kaibigan ko. OMG, end of the world na. Ang kaibigan kong si Aay, babaeng babae na. Napailing na lang ako sa kanya. Hindi ko siya masisisi. Wala kasi akong pakialam sa mga lalaki. Kilala niya ako. Pero di nga, seryoso, di mo pa siya namukhaan. Paano mo siya hahanapin? Tanong niya sa akin na ikikunot ng noko. Ba't ko pa siya hahanapin? Gaga. Pareho, kung may nabuo kayong bata ha, bakit gumamit ba siya ng protection? Natigilan ako sa sinabi niya at doon ay bumalik sa akin ang nangyari ng gabing iyon. Wala siyang gamit na protection at sa loob niya inilabas. Nanlaki ang mga matang napatingin ako sa kanya. Oh my God, don't tell me. Sa loob niya pinutok, sabi ni Grace na ikinatango ko. OMG, magiging tita na ako. Muntik na ako malaglag sa upuan ko dahil sa sinabi niya. Walang hiya. Akala ko pa naman magagalit siya sa lalaki. O di kaya pagagalitan niya ako dahil sa katanghan ko. My God, may kaibigan akong baliw. Ewan ko sa iyo, Grace, di ka nakakatulong. Natatakot na nga ako na baka may nabuo Sabi ko na lang, Girl, anong ikinatatakot mo? May negosyo ka na. At paunlad ng paunlad. Plus the fact na gusto na ng mama mo ng apo. At ang pag-iwanan ka na rin sa kalendaryo. Sabi nga sa akin ni Renz, tatanda ka na daw dalaga. Alam mo bang binungangaan ko talaga siya? Dahil sa nagkatotoo yun, di ko talaga siya pakakasalan. Si Renz ay ang boyfriend niya. Fiancé to be exact, pero hindi pa rin sila nagpaplano ng kasal. Naghahanda pa lang sila para sa gastusin. Pero naisip ko, sinabi niya, tama siya. Matutupad ko na ang hiling ni mama. Napahawak ako sa tiyan ko. If ever na may mabubuo, tatanggapin ko siya. Dahil ang gabing iyon ay hindi isang pagkakamali. Para sa akin ay iyon ay isang pinakamasayang parte ng buhay ko. Kung sino man ang lalaking iyon, alam ko na may nararamdaman ako sa kanya. Pero ayokong magpakita dito. Tinatabunan ako ng hiya. Kaya kung magkakaanak kami, palalakihin ko siya ng mag-isa at pupunuin ng pagmamahal. Isang buwan ang lumipas at ganoon pa rin
Ang takbo ng buhay, palagi ako nasa office para sa trabaho. Lalo na ngayon, ang daming kinakasal, kaya full schedule kami. About naman doon sa anak, thinking wala naman. Siyempre, pinakikiramdaman ko ang sarili ko, pero wala naman. Hindi ako nasusuka sa umaga, hindi ako naglilihi. Tanging hilo ang nararamdaman ko dahil sa kasubsuban ko sa trabaho. Hoy, Aay! Sabi sa akin ni Alicia, hindi ka pa kumakain simula kaninang umaga. Pag talaga napabayaan mong sarili mo. Napataas ang kilay nito dahil sa sinabi ni Grace sa akin. Anak daw, tadyakan ko kaya to. Grace, tigilan mo ako, nahihilo na nga ako sa trabaho ko. Pwede ba wala akong oras sa pagbibiro mo? Kalmado kong sabi at bumalik sa trabaho. Ay naman, di mabiro. Nag-aalala lang ako sa'yo. Tingin mo nahihilo ka na kamo, paano, hindi ka pa kumakain tanghali na kaya? Sabi niya sa akin na ikinatingin ko sa kanya. Oo nga pala si Alicia. Siya ang sekretary ko kapag hindi maganda ang pakiramdam ko. Siya ang umaasikaso ng lahat. Grace, alam mo naman, tanghali na may lunch meeting ako ngayon, kaya sigurado akong kakain kami mamaya. Sabi ko na ikinatingin niya sa akin na parang sinusuri ako. Sigurado ka? Baka mamaya. Just lang yan. Sabi niya na ikinatango ko. Siguro ako kaya tsupe na salamat sa pagpunta, pero busy talaga ako. Napabuntong hininga siya. Sigurado ka ba? Talagang hindi ka naglilihi? Napataas na naman ang kilay ko sa kanya. Palagi niyang sinasabi sa akin yan na magmula ng sinabi ko, hindi gumamit ng protection si Mr. Xavier. Grace, wala nga, okay? Kita mo? Hindi ako naglilihi. Hindi ako nagsusuko, gets? Napairap naman siya sa sinabi ko. Naninigurado lang naman. Sige na, may date pa kami ni Renz. Ingat ka ha, bye. Napailing na lang ako sa kanya. Ang daldal talaga. Ilang minuto ang lumipas ay may kumatok sa office ko. Miss Aay, it's time na po para sa lunch meeting niyo. Napatango naman ako kay Alicia at tumayo na. Nagugutom na rin naman ako Napahinto ako dahil parang umiikot ang paningin ko, pero umiling lang ako. I really need to eat now. Napapabayaan ko na ang sarili ko. Pumunta kami sa isang kwarto, dito na pinagdausan palagi ng meeting with my client. Meron kasing panibagong magpapakasal. Actually, nakausap ko na yung bride na si Ali. Sabi niya ngayon daw niya isasama ang groom kaya pumayag ako. Pagdating namin doon ay agad siyang tumayo nang makita ko. Good afternoon sa inyong dalawa. Sorry kung na-late ako. Sabi ko sa kanila. Ayos lang yun, Aay. Ito nga pala si Eldred, fiancé ko. Nakangiting sabi ni Ali. Kapag ako naging wedding coordinator mo, number 1 rule ko na ituring nila akong kaibigan dahil halos sa buong preparation ay ako ang kasama at kausap nila, kaya party na rin ako ng kasal. Napatingin ako kay Eldred at ngumiti sa kanya. Nice to meet you, Eldred. Ako nga pala si Ara. Just call me Aay na lang din. Nakangiti kong sabi sa kanya at nilahad ang kamay ko para nakatulala na lang sa akin ng lalaki. Kaya good ko siyang siniko ni Ali at natauhan naman ito at tinanggap ang kamay ko. Napakunot ang noo ko dahil may something sa pakipag-shake hands niya. Nice to meet you din, Aay. Sabi niya na ikinangiti ko lang. Sige, upo na kayo. Paghahanda ko ng foods, wait lang. Sabi ko at pumunta muna sa labas para kausapin si Alicia at bumalik na din. Nakita ko na lang silang nag-uusap at tumitingin sa akin na makabalik ako. What's with that face? Ba't ganyan ang itsura ni Ali? Is there any problem, guys? Do you need anything? Tanong ko na ikinailing nila. Pareho kaya maupo na sana ako nang makaramdam ako ng hilo. Sinusubukan kong pumikit at alisin ang pagkahilong nararamdaman ko. Ngunit talagang umiikot ang paningin ko hanggang sa hindi ko na alam ang nangyari. At nawalan ako ng malay. Nang mahimatay si Ara ay nataranta naman sina Ali at Eldred. Agad na nagpatawag ng ambulance. Naging mabilis ang lahat at ngayon nga ay nasa ospital na sila. Ayos lang kaya si Aay, honey? Tanong ni Ali kay Eldred. Yes, she is, honey. Dapat talaga ayos lang siya, sagot ni Eldred.
Napatayo silang dalawa ng lumabas ang doktor. Kasi ang sumama kay Aay. Dahil ang sekretary nito ay naiwan sa building nila para sa ibang client nito. Kaano-ano niyo po ang pasyente? Nagkatinginan ang dalawa sa tanong ng doktor. Kaibigan po namin siya, sagot ni Ali. Well, sa inyo ko po ito sasabihin. Dapat hindi siya palaging nagugutom at napapagod dahil nakakasama yun sa bata. Napakunot ang noon nila dahil sa sinabi nito. Bata? Sabi nila. Yes, she's 1.5 months pregnant. Nanlaki ang mata nila dahil sa sinabi ng doktor. Dok, anong pregnant? Buntis ang kaibigan ko? Napatingin sila Ali sa bagong dating at nakita nila ang isang babaeng kasama ang isang lalaki na tingin nila ay boyfriend nito at isang hindi gaanong katandaang babae. Excuse me, sabi ng doktor sa kanila. Dok, ako po ang ina ng pasyente, sabi ng ina ni Ara na mas kinagulat ni Ali. Oh, good to know your daughter is pregnant. Please, subaybayan ninyo na palagi dahil nalilipasan siya ng gutom at nakakasama yun sa bata. Agad na tumili si Grace dahil sinabi ng doktor. Tita, I told you, asintado talaga yung lalaking yon. Kahit isang gabi lang, OMG, magiging tita na ako. Masayang sabi ni Grace. Babe, you're too loud. Nasa hospital tayo. Sabi ni Renz na ikinasorry naman ni Grace. Malaki naman ang ngiti ng ina ni Ara. Totoo po, Doc, masayang sabi nito. Haha, yes, it's true. Your daughter is pregnant.